Hello guys, good morning. So, kakatapos ko lang mag-makeup and pupunta kami ngayon sa Calangoman Island. So, on our way, tuturo ko sa inyo yung rides na gagawin namin para makapunta sa isla. See you! Andito na kami ngayon sa Lungsod. So, mamimili muna kami ng ibang babaon. Nakabili lang namin ng lechon doon. Mga lechonan. Yan yung lechonan dito sa Palumpon. So ngayon, pupunta kami sa palengke. Bili kami ng mga seafoods. Piste na, maligsanta. Yan. Ito yung palengke. So ito po pala yung palengke ng Palumpon kung saan malapit lang sa terminal na pagkukuhanan ng ticket para sa motorboat papuntang Calangoman Island. Pumili na kami ng ilang pirasong manok pangdagdag ng baon namin at dito namimili kami ng mga seafoods para gawin naming kilawin pagdating sa isla. Bumili kami ng tinatawag na bat, yung sea cucumber at saka yung mga iba't ibang klase ng seaweeds. Sa Bisaya ay kung tawagin, lato or sea grapes. Bumili rin kami yung tinatawag na lokot at yung sea clams na kung tawagin dito sa amin ay imbaw. Yung imbaw masarap kainin na hilaw. So guys, ito yung palengke ng Palumpon. Yan. Namili kami dito ng seafood. So yun yung mga kasama ko. Kino-confirm nila yung booking namin. Ito yung sa loob ng terminal. Idea po sa gustong pumunta ng Calangoman, ang entrance fee nila para sa mga local tourists is 300 pesos and para sa mga international tourists naman ay nasa 500 pesos. Nagbibigay din po sila ng discount sa mga estudyante, mga senior citizens at mga government employees. Sa mga bata naman, mas less than 300 pesos yung babayaran ng mga to. Pagkatapos nga ng transaction para i-confirm yung booking, nandito na kami para sumakay sa bangka. Sa bangka naman guys is another amount for you to pay. May mga choices, pwede kayong umarkila ng isang buong bangka. And depende po yun sa kung ilang packs yung kukunin nyo. Before pala alis yung bangka sa mainland, may host na aakyat dito at magbibigay ng instructions para sa rules na susundin ng mga pasahero or ng mga guest na pupunta sa isla. Will preserve yung isla at kailangan iingatan nila ito para hindi ito masira. May mga warning signs din siyang tinuturo para sa safety ng mga guest na pupunta sa island. Balikan po natin about sa pamasahe ng bangka. Pag nagpabook kayo earlier and madami kayo na grupo, like 25 packs, nasa 4,000 to 5,000 yung babayaran nyo. Pag 15 packs naman is nasa 3,000 plus naman. Pero pag kukonti lang kayo at hindi kayo umabot ng 10, pwede kayong makirides na lang. Pero mahalaga pa rin na nagbook kayo ng mas maaga. And per head is 210 pesos lang naman yung babayaran. Sa bookings, may pagpipilian ka kung day tour ka or overnight. Pag day tour ka, alis yung bangka from 7 to 8 o'clock and yung pick up time nyo naman is 2 o'clock ng hapon. At pag overnight naman, ihahatid kayo ng bangka mga 2 or 3 o'clock. Kinabukasan, pick up time nyo is nasa 9 to 10 o'clock AM. At ito na nga ang bumubungad sa amin, ang napakagandang isla ng Calangoman. Dito pwede kayong mag-snorkeling, but remember that you are not allowed here to do fishing or mamulot ng kung anumang mga sea creatures. Like seashells or sea urchins or kung anumang makita nyo sa isla. Pinagbabawal din ang maligo na gumagamit ng matatapang na sabon or shampoo or conditioner or any kind of chemicals na pwedeng ikasira ng mga coral reefs dito. The island were limited to accept guests in a day. They're accepting guests not more than 500 people. For them that meron silang crowd control.
for the safety of the guests and for them easier to observe for the guest behavior inside the island. Regarding safety, wala kayong ipag-aalala kasi provided ng LGU ng Palompon ang mga pulis dito. May mga pulis na naka-assign dito para magbantay sa buong isla. So bawal ka dito magiging pasaway kasi mabang-bang ka talaga. Pabalik-balik na kami sa isla and nakakatuwa kasi most of the guests dito are disciplined and mababait. Wala pa kaming naranasan na may mga nanggugulo. That's the good thing when you're coming into this island. Finally, we are reaching here in the beautiful Kalangaman Island. As you see, napakalinaw pa ng tubig dagat nila at napakalinis. At syempre, pag nasa Kalangaman Island ka, huwag kalimutan na magpakuha ng picture sa Kalangaman signage. Patunay na nanggaling ka sa isla ng Kalangaman. Iyahay na, iyahay. Dito. Iyahay na lang yun ito, yung Dora. Hi! Welcome to Kalangaman Island! Tara, punta tayo sa dulo. Sige, go. O, dapat ang nagsunod, videohan po niya, nagsunod. Ano naman, nagtuyok naman eh. Sa ban? Kanawa sa ibang luyo. Kanindot kaayo. Nasa front side pala yung cottage namin. Sinubukan namin maglakad sa dalawang parte ng isla. 30 minutes by walk para mapunta mo yung dulo to dulo. At ito yung mga madadaanan mo. So ito yung static na signage na kadalasan dito nagpapapicture yung mga turista. Yung touchdown, Kalangaman. So sa likod niyan, yan yung makikita yung mahabang sandbar. Nandito kami sa dulong parte ng isla. Sa harapan, doon kami nag-i-stay. So, sa gilid naman, yung kinatatayuan ko ngayon, ito yung tree house. Dati wala pa to. Ewan kung bakit nila nilagyan ito. Mas na-appreciate kasi dati yung tree house lang alone. Pero, decision ng LGU. So, there's nothing we can do. Yun yung mga kasama namin. Siyempre, hindi kompleto yung Island Paradise kung walang coconut tree. Dagdag pa natin dyan yung babaeng Andoy. Mahilos na. Sige ka, masugsog dahil ang buga ni mo, day. Aw, duhara kahak-hak ning ambak na. A few moments later. Upay mugbo tagbatiis, di mo punta katika. Pakpisado na gabi eh. Guys, pauwi na kami. So, yun. We're leaving the end part of the island. Papunta na kami sa front side. And we're enjoying taking photos on that side. To those who like to visit here in the island,
Yan. May website sila. Or you can ask me or message me when you like to come to our place. Yan. You are very welcome. Lalo na sa mga friends ko from other places. Within Philippines or outside the country. Yun. Natapos namin yung araw na sobra kaming nag-enjoy. At ngayon, pabalik na kami ng Palompon. Pabalik ng mainland at ito nakakasalubong namin ang kumpul-kumpul ng mga dolphins na naglalaro malapit sa bangka namin. At dito matatanaw mo na yung probinsya ng Leyte na napakalapit lang. Sa karagatang ito rin, kumukuha ng kabuhayan ng mga taong nakatira malapit sa dagat. Gamit ang iba't ibang paraan ng panghuhuli ng mga isda. So yun, nadaanan namin yung mga dolphin habang pauwi kami. Pabalik kami ng Palompon. So yun, ang dami nila, naglalaro sila. At dito nga ay natatanaw na namin ang lungsod ng Palompon. Kung manggagaling kayo ng Cebu papunta dito, may mga bumabiyahing barko tulad ng Ocean Jet. Papuntang Palompon ay alas 10 ng umaga at pabalik ng Cebu ay alauna ng tanghali. May kukalyong din na pwede niyong sakyan na ang alis sa Cebu ay every Friday alas 7 ng gabi. Pabalik ng Cebu naman ay Sabado. Kung may sasakyan din kayo, may barge na dadaan ng Bugo papunta dito sa Palompon. Doon sinasakay yung mga bus, mga sasakyan o mga motor. So hanggang doon na lang po yung mga impormasyon na kaya kaibigay sa inyo. Salamat sa panonood. Please share and follow my page.